Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tulala pa rin si Andrea kinabukasan pagpasok niya sa trabaho. Paulit-ulit pa ring bumabalik sa isip niya ang naganap. Paano niya sasabihin kay Misael na hindi niya nakausap ang kanyang ina at ang mas masaklap pa, bumalik na ito sa Pransya. Ni hindi man lamang sinabi ng ina kung kailan ito muling babalik. Naiinis niyang kinamot ng dalawang kamay ang kanyang ulo. Hay naku! Ano na ang gagawin ko? Napapitlag si Andrea nang biglang may sumulpot na baunan sa harap niya. Nang iangat niya ang tingin at makita ang braso ng taong maihawak nito, muntik na siyang mahulog sa upuan nang masilayan ang maaliwalas at nakangiting mukha ni Misael na nakatingin sa kanya. Kumurap-kurap siya upang matiyak na hindi lamang iyon guni-guni. Nang sumulyap siya sa paligid, nakita niyang nakatulala rin sa binata ang kanyang mga katrabaho. Kaya pala hindi pangkaraniwang tahimik ang opisina, lalo na tuwing oras ng tanghalian. Kumusta? Bati ni Misael sabay bahagyang kaway bago inilapag ang baunan. May bahagi sa kanyang isip na gustong magpasalamat sa langit sa biglaang biyayang nasa harap niya, ngunit may bahagi ring gustong maglaho dahil sa pagkakaalam niyang may atraso siya sa binata. Iwinasiwas ni Misael ang palad sa harap ng kanyang mukha. Napakurap siya. Napabuntong hininga si Misael. Mabuti at nandyan ka pa. Akala ko'y lumilipad na ang isip mo kung saan, biro nito bago ngumiti. Ano nang ginagawa mo rito? Tanong niya. Nandito ako para maghatid ng magandang balita, sagot ni Misael. Kitang-kita ang saya sa mukha nito. Napakunot noo siya. Anong magandang balita? Hindi kaya napapayag na nito ang kanyang ina? Ngunit malabo iyon, umalis na ang mommy niya at tiyak niyang hindi pa sila nag-uusap. Sasabihin ko mamaya, ani Misael. Sa ngayon, nagluto ako ng pagkaing seafood kaninang umaga. Dinalhan kita, baka gusto mong tikman. Itinaas pa nito ang baunan. Mas masarap ito kaysa sa mga pagkaing binibili mo sa labas. Natuwa sana siya sa presensya ng binata kung hindi lang dahil sa problemang pilit niyang iniiwasan. Pasensya ka na, Misael, pero may kasabay kasi akong kakain, sabi niya sabay tayo. Kailangan niyang makalayo muna upang makapag-isip ng paraan kung paano sasabihin ang katotohanan. Nagtatakang tumingin sa kanya si Misael. Hindi ba, Lina, sabay ta? Ngunit nang lingunin niya ang katrabaho ay palabas na ito kasama ang iba pa. Tuloy, silang dalawa na lamang ang naiwan. Ipinagpapatuloy mo, ani Misael sabay hila sa swivel chair ni Margaret at naupo roon. Sinimulan nitong ihain ang pagkain. Ako mismo ang nagluto nito. Wala nang nagawa si Andrea kundi maupo at panoorin ang binata. Hindi mo ba nagustuhan ang luto ko? Akala ko'y gusto mo ang pagkaing dagat, sabi ni Misael habang nagbabalat ng hipon. Napakurap si Andrea at umiling. Hindi. Mukhangang masarap ang niluto mo. Tumango si Misael. Sige, kumain ka na. Inabutan pa siya nito ng kutsara at tinidor. Misael. May sasabihin sana ako sa'yo, mahina niyang wika. Alam niyang kailangan na niyang aminin ang totoo, kahit masira pa ang tiwala nito sa kanya. Ngunit nang makita niya ang masayang mukha ng binata, bigla siyang nakaramdam ng matinding guilt. Ayaw niyang sirain ang magandang araw nito. Ano iyon? Tanong ni Misael. Tungkol doon sa sinabi ko na kakausapin ko si mommy tungkol sa pamumuhunan sa kumpanya ni Newt. Tumingin ito sa kanya, hinihikayat siyang magpatuloy habang patuloy sa pagnguya. Bakit ba ang cute mo kahit mumunguya ka? Andrea, mag-focus ka. Sabihin mo na. Napapiksi siya. Kasi hindi ko siya nakausap kahapon. Maaga siyang natulog dahil napagod sa biyahe. Sabi niya, mamaya na lang daw kami mag-usap. Doon daw muna ako uwi sa bahay niya mamaya, iwas tingin niyang paliwanag. Sinubukan niyang sulyapan si Misael, ngunit mabilis ding umiwas nang mapansing titig na titig ito sa kanya, waring sinusuri ang bawat salita niya. Ramdam niyang may malamig na pawis na tumulo sa kanyang sentido. Matapos ang ilang sandali ay tumango si Misael at muling yumuko sa pagkain. Kung ganon, ako na lang ang kakausap sa kanya mamaya.
Huwag. Mabilis niyang pigil. Nagtaka si Misael at iniangat ang tingin. Sinabi kasi niya sa akin na ayaw muna niyang makipag-usap kahit kanino. Sinabi rin niyang iparating ko sa'yo na huwag mo muna siyang puntahan. Ako na lang daw ang kakausap sa kanya para sa'yo, dagdag niya. Sa halip na gumaan ang loob niya, mas lalo pa siyang nabahala. Kumunot ang noo ni Misael, tila may pinagtatalo ng emosyon sa kanyang isipan. Pagkaraan ay ngumiti ito. Kung ganun, sige. Ikaw na ang bahala. Baka nga napapagod na rin siya sa akin. Halos araw-araw ko kasi siyang tinatawagan at pinupuntahan mula nang bumalik ako sa Pilipinas. Nakaramdam siya ng matinding ginhawa. Hindi pa pala nito alam ang pag-alis ng kanyang ina. Kumain ka na, paalala ni Misael. Baka lumamig ang pagkain. Ano nga pala ang magandang balita na sasabihin mo sana? Mabilis niyang pag-iiba ng usapan habang nagsisimula ng kumain. Natigilan si Misael, tila nag-isip sa kangumiti ng alanganin. Nakalimutan ko na. Kanina lang ang saya-saya mo, pagtatakang sabi niya. Oo nga, pero nang mabanggit ang tungkol sa mommy mo, nawala na sa isip ko, sagot nito. Nakaramdam siya ng panibagong guilt. Tila napakahalaga talaga ng desisyon ng kanyang ina para sa binata. Huwag kang mag-alala, paniniguro niya. Mamaya, sisikapin kong makausap si mommy para sa'yo. Ngumiti si Misael. Talaga? Maraming salamat. Dadagdagan ko pa ba ang kanin mo? Alok nito sabay sandok sa pinggan niya. Sa susunod na kabanata, mas lalong mahihirapan si Andrea habang patong-patong ang kanyang mga kasinungalingan at pangako. Samantala, unti-unting mapapansin ni Misael ang mga bagay na tila hindi natugma sa mga sinasabi ni Andrea. Kaya abangan natin